kalwalatian ang haharap at titingin ka sa likod mo't magbabalik na makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Isang pagkakataon ang lumapit sa Panginoong Jesus. Walang hanggang kaligayahan sa iyo'y pararamdam. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Amen, mga kapatid. God first morning po sa lahat. At patuloy na tayo ay lalapit sa Panginoon. Talagang lalapit tayo ngayong umaga sa Kanya. Sa ating pakikinig, sa reflections, pagbabasa ng Bible, at matuto tayo ng iba pang karanasan na sa iba, sa karanasan ng iba. At bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, ang aming pasalamat sa iyo at papuri ay aming inuuna sa lahat, sapagkat kayo ang aming Diyos, ang aming provider, ang aming manlalalang, ang aming manunubos, at ang aming tagapagligtas. Salamat sa umaga na ito, muli nyo kaming ginising at muli nyo kaming binigyan ng panibagong pagkakataon na muling makalapit po sa inyo. Inilapit namin ang aming sarili na ito ng aming mga puso at isipan sa aming mga matututunan na lesson sa umaga na ito. Patawad po sa aming nakasalanan nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, mga kapatid, lilipat tayo sa kabila. Good morning nga pala dyan sa mga nasa live ngayon. Sister Vicky, kauna-unahan dyan sa chat box. Magandang umaga po sa inyo. Ate Revy, hindi si Ate Lorna. At ingat po sa travel. Safe travel po, Ate Lorna and Kuya Bobby. Sister Sweetie, Sister Mary Ann Manalastas, at kay din kay Nanay Nerissa at kay Veronica kung gising na siya. Good morning po sa atin lahat. Lilipat tayo sa kabila. Buksan natin ang ating audio.
Ang atin pong Bible reading ay nasa Genesis 34 na po tayo ng atin pong pagbabasa. Ako na po ba, Pastor? Kayo na po mag-ano? Babasa. Pakilakas daw po, Pastor. Hello. Naririnig po ako, Pastor? Medyo mahina po. Yeah. Good morning po. God first morning po sa ating lahat. Tayo po ay nasa Genesis 34 na po natin. Mahina pa rin po. Mahina pa rin. Okay. God first morning po. Yan po, mas malakas na po ba? Wala, ganun pa rin. Okay na po. Ganun pa rin. Hindi naman masyadong marinig. Di ba? Lumakas ng konti. Okay, siguro ako na lang po siguro muna magbabasa this morning. At kung kayo po ay may mga Bible sa inyong tabi ay atin pong sabay-sabay basahin silently. And then later on, magkakaroon po tayo ng reflection regarding this chapter. I'll be reading in New King James Version, chapter 34, verse 1. Now Dinah, the daughter of Leah, whom she had born to Jacob, went out to see the daughters of the land. And when Shechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, saw her, he took her and lay with her and violated her. His soul was strongly attracted to Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the young woman and spoke kindly to the young woman. So Shechem spoke to his father Hamor, saying, "Get me this young woman as a wife." And Jacob heard that he had defiled Dinah, his daughter. Now his sons were with his livestock in the field, so Jacob held his peace until they came. Then Hamor, the father of Shechem, went out to Jacob to speak with him, and the sons of Jacob came in from the field when they heard it, and the men were grieved and very angry because he had done a disgraceful thing in Israel by laying with Jacob's daughter, a thing which ought not to be done. Verse 8, but Hamor spoke with him, saying, "The soul of my son Shechem longs for your daughter. Please give her to him as a wife, and make marriages with us. Give your daughters to us, and take our daughters to yourselves. So you shall dwell with us, and the land shall be before you. Dwell and trade in it, and acquire possessions for yourselves in it." Then Shechem said to her father and her brothers, "Let me find favor in your eyes, and whatever you say to me, I will give. Ask me ever so much dowry and gift, and I will give according to you or to what you say to me."
but give me the young woman as a wife. But the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father, and spoke deceitfully because he had defiled Dinah, their sister. And they said to them, we cannot do these things to give our sister to one who is uncircumcised, for that would be a reproach to us. But on this condition we will consent to you, if you will become as we are, if every male of you is circumcised. 16, then we will give our daughters to you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people. But if you will not heed us and be circumcised, then we will take our daughters and begin. Other words, please Hamor and Shechem, Hamor's son. So the young man did not delay to do things because he delighted in Jacob's daughter. He was more honorable than all the household of his father. And Hamor and Shechem his son came to the gate of their city and spoke with the men of their city, saying, these men are at peace with us. Therefore, let them dwell in the land and trade in it. For indeed the land is large enough for them. Let us take their daughters to us as wives, and let us give them our daughters. Only this condition will be the men consent to dwell with us, to be one people, if every male among us is circumcised as they are circumcised. Will not their livestock, their property, and every animal of theirs be ours? Only let us consent to them, and they will dwell with us. And all who went out of the gate of his city headed Hamor and Shechem his son. Every male was circumcised, all who went out of the gate of his city. Now it came to pass on the third day, when they were in pain, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brothers, each took his sword and came boldly upon the city and killed all the males. And they killed Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah from Shechem's house and went out. The sons of Jacob came upon and slain and plundered the city, because their sister had been defiled. They took their sheep, their oxen, and their donkeys, what was in the city and what was in the field, and all their wealth, all their little ones and their wives, they took captive, and they plundered even all that was in the houses. Then Jacob said to Simeon and Levi, you have troubled me by making me obnoxious among inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites, and since I am few in number, they will gather themselves together against me and kill me. I shall be destroyed, my household and I. But they said, should he treat our sister like a harlot? At dito po ang ating pagbabasa natapos. Tayo po ay yumuko panandalian sa panalangin for our reflection. Lord, thank you so much for this chapter that we read. Nais po namin na makakuha ng maraming kaalaman at prinsipyo dito sa chapter na binasa, na maging isang gabayan ng aming pamumuhay na may katapatan sa inyo. Salamat, at kami ay inyong dininig sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright, ito pong chapter na ito ay napaganda. Still, nandito tayo sa chapter na kung saan ay nasa household ni Jacob. At ang isa sa pinaka-focus dito is yung kanilang ito yung ito yung pag-iiganti nila sa ginawa nila sa kanilang kapatid na si Dinah. Okay, the daughter of Leah. So anyone coming from you na nakapag-share ng kanilang reflection from this chapter, pwede po kayo mag-unmute at pwede po kayo makapag-share ng inyong mga inputs. Salamat po.
Pastor. Okay po. Ako po. Ayan, ayan na natin kasi sobrang haba, no? Mag-brief summary tayo at saka mag-reflect po. Una sa unang talata 1 to 4, si Dina, anak ni Jacob at ni Leah, lumabas upang makita yung mga kababaihan sa kanilang lugar. Ano? Tapos nakita siya ni Shechem, isang prinsipe ng Habeo, at pinagsamantalahan siya, no, si Dinah. Pagkatapos ng kasalanan, tila nahulog ang loob ni Shechem kay Dinah at nagnais itong pakasalan siya. Ano po? Ayan, gusto siyang pakasalan. Bagamat gusto ni Shechem si Dinah, pagkatapos ng aksidente, mali pa rin yung kanyang ginawang dahasan po. Hindi tama yung ginawa niya kasi kumbaga pinagsamantalaan siya. No? So, sa point naman ng talata 5 saka 12, ito naman yung pakiusap ni Hamor. Sabi dito na nalaman ni Jacob yung nangyari, ngunit tumahimik muna siya hanggang makauwi yung kanyang mga anak. Si Hamor, yung ama ni Shechem, tatay ni Shechem to si Hamor, ay nakipag-usap kay Jacob upang ipakiusap at ipakasal si Dinah kay Shechem. Ano po? So, kinausap si Jacob, ano? Naghain sila ng alok, naghain sila ng alok na kasunduan, ano? Pakipag-asawahan ng mga angkan at kalakalan sa isa't isa. So, nag-offer sila, no? Sa punto, nais nila ayusin yung sitwasyon na sa parang diplomatikong kasunduan. Ngunit hindi nila kinikilala ang bigat ng kasalanan kanilang ginawa. So, yun ang kanilang naisip, ano, inaayos nila. Kaya lang, dapat alam din nila yung makilala nila yung kanilang ginawang kasalanan. Po. So, sa talata naman 30 to 24, ang nangyari dito ay nagkunyori yung mga anak ni Jacob, lalo na sina Simeon at Levi, na pumayag sa kasal kung magpapatuli ang lahat ng lalaking taga Shechem. Ano po? Mayroong kondisyon. Kung magpapatuli, papayag sina Simeon at si Levi. So, lahat ng lalaki sa Shechem. Pumayag ang mga ito, pumayag yung mga taga Shechem magpatuli, ano, at sumailalim sa pagpapatuli dahil naniniwala silang magiging isa silang bayan at makikinabang sa yaman ng pamilya ni Jacob. Sa kondisyon na yun, pumayag yung kabilang panig para naman para bang nakita nila yung benefits, magiging isang pamilya tayo nila Jacob. So payag tayo, magpatuloy tayo, magpasakop tayo sa kanila. So punto, ginamit nila Simeon at Levi ang pananampalataya at tradisyon ng tuli upang makaganti. Ayan, ano, sabi dito, hindi upang gumawa ng kapayapaan. So tingnan natin sa susunod. So marahas na paghihiganti. Ito, nagkaroon ng marahas na paghihiganti sa chapter 25 to 31. Sa ikatlong araw, pagkatapos ng pagtutuli, ayan, after ng kanilang pagtutuli, nang masakit pa ang mga lalaki, pinaslang ni Simeon at Levi ang lahat ng lalaki sa bayan. Kundi kasi makakalaban yun. So, kabilang si Shechem at si Hamor. So, ito yung magtataya na si Shechem at si Hamor. Kinuha nila si Dinah mula sa bahay ni Shechem at sinamsam ang buong bayan, ari-arian, hayop at kababaihan at mga bata. Nagalit si Jacob. Nagalit si Jacob sa ginawa ng kanyang mga anak dahil natakot siyang balikan sila ng mga Kananeo at Pariseo. So, siyempre, bilang ama natakot siya. Baka magkaroon ng magiganti at magkakaroon ng patayan. So, punto, bagamat makatarungan yung kanilang damdamin sa nangyari kasalanan, naging labis ang kanilang paghihiganti. Si Jacob ay hindi natuwa at nabahala sa magiging epekto nito sa kanilang pamilya. Po. Sa ating kapanahonan, kapag gumawa tayo ng action, palagi dapat nating iisipin yung consequence, at laging may consequence sa lahat ng bagay natin gagawin. So, yun nga, natakot si Jacob. Ito, may mga puntos may mga puntos dito na naisulat na maaari nating pagbuli-bulayan. Point number 1, ang kasalanan ay may malalim na epekto sa lahat ng involved. Sa lahat ng involved. So, sabi dito, ang pagkahasa ni Shechem ay hindi lamang isang personal na kasalanan. Ito ay banta sa dangal at kapayapaan ng buong pamilya ni Jacob. So, point number 2, mali ang dahas bilang paghiganti, di ba? Naghiganti kasi sila Levi at Simeon, So, ang ginawa nila Simeon at Levi, labis na karahasan, Hindi ito kalooban ng Diyos.
at kalaunan ay magiging dahilan ito ng sumpa sa kanilang tribo. So, ayan, point number 3, pag-iingat sa pagsasama at pakipag-ugnayan sa mga di mananampalataya. Ito, mag-iingat daw tayo sa ating pakipag-ugnayan at pakikisama sa mga hindi nating kapananampalataya. Ano po? Sabi dito, ang insidenteng ito ay paalala sa panganib ng pakikipaghalubilo sa mga taong may ibang pananampalataya na walang takot sa Diyos. Ano po? At ganyan din number 4, ang katahimikan ni Jacob ay hindi palaging tama. So, minsan ang katahimikan sa gitna ng mali ay hindi katuwiran. Dapat sana tumindig si Jacob agad upang ituwid ang sitwasyon parang makadiyos. Ayan po. So, ang personal na reflection ko dito ay unang yung nakihalubilo sa hindi ka, tayo ay tinuturuan dito na huwag pag tayo mag-aasawa, yung ating kapananampalataya para hindi magkaroon ng mga problema na kagaya ng gano'n. Ano, sa atin ngayon, sa tulad ko, ako ay nakapag-asawa ng hindi ko kapananampalataya. So, mahirap mga kapatid, ano? Mahirap mag-adjust, lalo na at minsan palagi pag uuwi ako ng medyo madilim na, nagagalit sa akin yung asawa ko, no? Nagagalit sa akin. Sabi ko, bakit ka nagagalit sa akin? Hindi man ako galing sa barkada. Hindi ako galing sa inuman. Hindi ako galing sa sugalan. At ako'y galing sa simbahan. At nag-service kami, kaya kami ginabi. So, dapat huwag kang magagalit sa akin. Na ganyan na lagi kaming hindi nagkakasundo pagka hindi ka pananampalataya. Pero lately, ang Panginoon ay gawa talaga sa puso ng pagka ikaw ay tapat na naglilingkod. Nakakasama ko siya sa pagsamba at ngayon ay tapat at active na rin siya sa pagsamba. Kaya lang siyempre, mas maganda sana kung kapananampalataya na pangasawa. Isa ka pang punto dito na nakita yung ginawa ni Jacob na pagtahimik, nakita niya na yung mali, pero dapat ay inunahan niya na agad na i-correct yung pagkakamali. Ang problema ay nanahimik siya, kaya yung dalawang anak niya gumawa ng mas lalong mali na solusyon, na pinatay nila yung lahi nung asawa ng mga Shechem, So yan ang aking pong reflection sa umaga nito, at yung iba po ay bibigyan ko sa iba. Salamat po sa panahon. Okay, thank you so much sa inyong ipinagkaloob na reflection. Sige po, Ma'am Dasoy. Dito pala mga batid, mayroong ibinigay sa ating guiding questions. Ito po ay 4. Ito ay Acts concept. Out of this chapter, tignan natin kung ano bang sinabi ng chapter nito regarding sa ating Panginoon, kung ano ang Diyos, paano natin siya makita sa chapter na ito, and then yung pagiging tao as human, paano natin makita dito, and third, paano natin i-apply ito sa ating mga sarili, and last, kung paano natin ito i-share. So dito simulan natin dito sa what does it say about the Bible. But before that, merong input si Ma'am Marilyn. Yes, ma'am, go ahead po. Mag-amen lang po ako. Sang-ayon po ako sinabi ni Brother Melvin po. Okay po. Sige po. Si Pastor Nelvin, you open your camera. Meron kang babanggitin. Sige po, go ahead, Pastor. Happy God morning po, Pastor JC at sa akin pong mga kapatid. So akin po, nakita ko dito kung gaano ang Diyos mapagpatawad. Yung nakita ko rito na matindi yung magpatawad ng Panginoon. Kasi tayong mga tao, ayon dito sa kwento mga kapatid, ang tao hindi nakapagpatawad Walang natutunan itong mga sila Jacob doon sa karanasan nila sa chapter 33 ng Genesis, di ba? Sila nakareceive ng tunay na pagpapatawad. Pero pagdating dito sa 34, hindi sila nagpatawad. Pero kung ating i-analyze, bilang isang tao, kahit sino naman, talagang makakapagiganti ng gano'n. Di ba? Binaboy yung kamag-anak mo, yung kapatid mo, yung apo mo, yung anak mo. Kahit sino tao talagang... Oo,
kahit sino naman talagang makakapiganti. Nakita ko rito kung gaano ang Panginoong Diyos kat hindi magpatawad kumpara sa ating mga tao. Tayong mga tao, kahit na patawarin tayo ng ibang tao, wala tayong matututunan pa rin pag sa atin nangyari yung talagang tayo ay naagrabyado. So yun yung nakita ko dito. Iba magpatawad ang Panginoon. Kahit naagrabyado siya, kahit gaano kalaki yung nagawa natin sa Kanya, pinatawad pa rin tayo. Unlike sa ating mga tao, hindi tayo marunong magpatawad talaga. So ganun. Thank you, Pastor Nelvin. Imagine kayo sa isang anak niya, no, o ni Kaiha, and then ito yung kanyang sasapitin. Of course, personally, siguro sa in human nature, yun nga, minsan pag nag-away sa school, talagang yung ibang parents, makikita mo, nilalabanan, ano? Pero makita rin natin dito na according to Pastor Nelvin, itong Panginoon, talagang nangyari talaga, ano? And then, pinakita ng Panginoon na ni Jacob, just like sa ating Panginoon, na talagang may mga ganitong klaseng bagay na possible na mangyayari. At yung kanyang pagpapatawad, ano? At binigyan pa nga ng chance. At kagaya rin sa atin, may mga bagay tayo na minsan nakakalimutan nagagawa sa Panginoon. Pero ang Panginoon, ika nga, walang bagay na nagsisiparit sa atin sa Panginoon. Ano man ang ating mga nagawa, He continually loves us. Pero hindi niya tinotolerate, of course. May mga bagay na dapat yung kanyang pag-ibig magre-resulta doon sa mas lalo nating pagiging malalim na pakikipagrelasyon. Kasi dahil sa kanyang pag-ibig, yung ating mga sarili, madadala na ako unworthy, pero yung Diyos ay nariyan pa rin. Kaya oath na mahalin ko siya at paglingkuran ko siya ng buong puso at ng buong kaluluwa. Alright, thank you, Pastor Nelvin. Dito naman tayo sa point na regarding dito sa what does it says about man. You know? Sa story, tingnan natin ang mga pinaggagawa ng mga kapatid ni Leah. Mga ginagawa ng kapatid ni Leah, ni Dinah, na anak ni Leah, para makita rin natin yung concept ng pagiging tao. Sige po, anyone coming from you, mga kapatid? Pastor Binjay, sige po. Good morning po. Narinig po ako. Yes po. Go ahead. Alright. Sabi dito sa commentary ni Ellen White sa Patriarch and Prophets, nilagay ni Dina yung kanyang sarili sa kapahamakan nung nag-ikot siya dun sa city to see the daughters of anyway, sabi nga naman na Ellen White doon, parang nag-try si Dina na mag-seek ng association sa city na iyon, at nailagay niya nga yung kanyang sarili sa kapahamakan. So, ang term na ginamit dun sa Patriarchs and Prophets ay Satan's ground. So, it is a reminder that as human beings sometimes talagang nahirap talaga mailagay yung sarili sa isang lugar na maaari tayong mapahamak. So, let us not pray and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, isang reminder ito na ingatan natin yung ating mga sarili. Ilagay ang ating sarili sa isang ground ni Satan. At the same time, ito palang lugar na ito ay nabili pala na Abraham ito. And may nakaset up na pillar
also, it's also parang a testament na rin na years later, bumalik sila Jacob, anak ni Abraham doon. Marami na sila. And in a way, ay kita natin dito yung pagtupad ng promise ng Panginoon kay Abraham na sana po sa buhay ni Jacob sila ay dumami na nga. Kita natin dito yung kabutihan ng Panginoon pagtupad ng promise. Doon muna ako sa dalawa sa aming aspect doon sa tao sa reflection. Pero doon muna ako sa dalawa. Ang point na yun para sa iba. Thank you. Thank you, Pastor Benj. Pwede, Pastor Ben, yung pinaka-highlights, yung pinaka-point summary ng nabanggit niyo po. Medyo nagiging choppy siya kanina. Pakilakas ng konti. Ayan, okay na ba? Okay na ba, Pastor? Sige. Ayan, bali, yun na una, yung kabutihan ng Panginoon doon sa journey na yun. Na kung saan a century ago ay sabi lang naman sa commentary, years later, pinagpala ng Panginoon si Abraham, nakabili siya ng lote doon sa lugar na yun. And then, years later ay dumating yung anak niya si Jacob doon sa lugar na yun. So, pinakita doon sa mga tao nandoon na tinupad ng Diyos ang pangako kay Abraham. At the same time, sa story naman ay Dina ay let us not place ourselves in Satan's ground para hindi tayo mapahamak. Of course, the Lord is always trying to save us, but at the same time, let us not put ourselves or place ourselves in Satan's ground. As dun sa commentary ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets. Yun lang naman po. Okay, thank you so much po, Pastor Benji. Meron din pong comment dito. Another point coming from Brother Rizalino. Nag-open kayo ng camp. Pwedeng basahin ko na lang o pwede po kayo salita. Happy God first morning po, Pastor JC. Happy God first morning. Malinaw po ba dating ng boses ko? Opo. Kasi yung point for reflection natin, yung 1, 2, 3, and 4, tungkol sa Diyos, tungkol sa tao, paano natin gagawin, at kaya natin i-share. Yung unang punto, tungkol sa ating Diyos, pagka sinabi ng ating Panginoon, huwag na po nating arguhin o i-contest. Di ba? Sabi niya, thus said the Lord. Yun ang gawin ng mananampalataya. Kaya tuloy nagkakagulo yung sinabi na nga sa atin, huwag mag-asawa na hindi ka pananampalataya. Di ba? So nakita po natin yung gulo doon sa story nung sambahayan ni Jacob. Tapos point number 2, sa ating mga tao, bilang tao, yung carnal nature natin, lagi tayong, lagi nating sinusuway o mahilig ang tao na talagang sumuway kung ano yung malinaw na direksyon na sinabi ng Diyos. Lagi tayong merong sariling sariling explanation o idea na gusto nating gawin na hindi naman sang-ayon doon sa sinabi ng Diyos. So, yun, paano po natin susundin yung point number 3, what will you follow to obey God? Sa akin po, ang kuha ko ay patuloy po natin basahin yung salita ng Diyos, mag-meditate,
At higit sa lahat, i-apply po natin sa ating kabuhayan. Di po ba? Di po ba sabi nga doon ay mapalad yung bumabasa, nakikinig, at tumutupad. So, number 4, to whom you will share this? Isi-share po natin ito doon sa ating kapwa Kristiyano natin na matigas ang ulo na lagi hindi sumusunod sa sinabi ng Panginoon. Yun lang po. And happy God first morning sa ating lahat mga kapatid. Okay, thank you so much po. Ang ating pong oras ay mabilis, 4:39. Tayo po idadako na sa ating topic. So maging ito na pangungunahan po tayo ni Pastor June Barido if nandito po siya. Pero kung wala po si Pastor ay maring si Pastor Nelvin. Ito yung ating taga Salo, no? Lest we forget, dito tayo sa topic na ito. So maling ito. Pastor Nelvs, go ahead. Ito po yung ating screen. Share ko lang po. Yan, habang nagsishare, pasalamatan ko po yung mga nag-share ng kanilang mga inputs regarding sa ating reflection in this chapter. Sige po, Pastor Nelvin. So yung ating kung pagkakabahabahagi sa kampo. Yan. So 2 Timothy o 2 Timothy 1:15. Ito yung nalalaman mo na humiwalay sa akin ang lahat na nasa Asia. Kabilang sa kanila sina Figelo at Hermogenes. Sa simula ng 1854, buo na ang isip ni na James at Ellen White tungkol sa pangangailangan ng higit na kaayusan at istruktura sa mga sabatarian. Hindi lamang ito itinuring ni James na mahalaga. Naniniwala siya na hindi makakakita ng maraming pag-unlad ang kilusan kung wala ito. Sa gayon ay naisulat niya noong Marso na ang Diyos ay naghihintay sa kanyang mga tao na maging matuwid at nasa kaayusan ng Ebanghelyo at manghawak na matatag sa pamantayan ng kabanalan bago siya magdagdag ng marami pa sa ating bilang. Ang katotohanan na ang Sabbatarian Adventismo ay humarap din sa mga unang itong organisadong pagkakabahabahagi noong panahong iyon ay walang kailangan na nagpatibay sa kumbiksyon ni James sa paksa. Noong unang bahagi ng 1854, dalawang ministro, sina H.S. Case at C.P. Russell, ay tumalikod sa mga White. Sa taglagas ng taong iyon, nagsimula sila ng kanilang sariling publikasyon, ang Messenger of Truth, na inasahan nilang hindi lamang magiging katunggali ng Review and Herald, kundi magdadala din ng malaking bilang ng mga Sabbatarian sa ilalim ng kanilang impluensya. Kasabay ng pag-usbong ng Messenger Party ay ang pagtalikod ng 2 sa 4 na Sabbatarian preachers sa Wisconsin. Nagsimulang isulong ni na J.M. Stephenson at D.P. Hall ang temporal na milenyo at ang darating na panahon na pananaw na nagbubungkahi ng pangalawang pagkakataon para sa konbersyon sa panahon ng milenyo. Hindi nagtagal ang dalawang ministro sa Wisconsin ay nakipagsanib sa mga messengers sa kanilang pagsalubong mga White. Dahil sa napakaraming masuwaying mga individual sa kanilang kalagitnaan, hindi katakataka na noong ikalawang kalahati ng dekada 1850, ang mga Sabbatarian ay higit pang nagsulat ng mga artikulo na sumasalamin sa isang umuunlad na pag-unawa sa mga prinsipyo ng Biblia. Kaugnay sa kaayusan ng Iglesia sa koordinasyon ng mga aprobadong pinuno, ang Diyos ay mabuti. So ito po yung panalangin, tinutulungan pa niya ang kanyang mga tao na matuto mula sa mga kakapangkat sa kanilang kalagitnaan. Ganun din sa Iglesia Kristiyano. Bilang resulta, mayroon dakilang liham pastoral ni kina Timoteo at Tito na nagbabalak sa mga legal na prinsipyo ng organisasyon.
Dagdag pa dito, mga liham na isinulat ni Pablo, Santiago, Pedro, Judas at Juan ay pinabulaanan ang mga maling aral ng mga taong nagdudulot ng pagkabahagi. Kung walang patnubay ng Diyos sa paglutas ng mga problema, patuloy na binagay yung mga huwad na guro, iglesia ay magiging mas mahirap sa bawat panahon. Tulungan mo kami, Ama, na maunawaan ng mas malinaw kung paano ginagamit maging ang mga problematikong sitwasyon upang palaguin ang iyong sabi po uli dito sa 2 Timothy 1:15, ito naman mo, manguwalay sa akin ang lahat ng nasa Asia, bilang sa kanila Figelo at Hermogenes. So naranasan ni Pablo na siya ay turan ng ibang mga aral din ng mga white na sila ay lisanin o marami patiko sa kanya na mga ministro din sa panahon na yun, mga kapatid, dahil sa mayroong bagong turo sila nalaman taliwas sa Biblia. At sa panahon din natin, mga kapatid, marami tayong nababalitaan ng mga lumalabas din ng mga aral sa Seventh-day Adventist. At even pastors, di ba? Kaya sa international, may mga pastor din na humihiwalay sa Seventh-day Adventist kasi nga meron daw sila natutunan na bagong aral. Pero ganun pa man, mga kapatid, yung nakita ko dito, ang Diyos ang tumutulong sa atin para hindi tayo magkawatak-watak talaga. At nakalagay naman yan sa prophecy sa banal na kasulatan, di ba? Na darating ang panahon, kahit na yung mga elect mawawala sa pananampalataya. Kahit na mga ministro sa susunod na panahon, may mga ilan talaga na mawawala sa pananampalataya. Kaya ang dapat natin gawin bilang isang member na Seventh-day Adventist, ano man na ating posisyon, palagi tayong manalangin, pagbasa ng banal na kasulatan. Huwag tayo yung maging dahilan ng pagkabahagi, kundi ng pagkakaisa sa loob ng church. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Kahit na marami tayong problema sa loob ng church, ang Diyos ang tumutulong sa atin para malutas ang mga bagay nito. So God bless po, mga kapatid. Amen. Thank you, Pastor Nelvin. Yan, tama na kahit sino, even yung pinaka mahusay ay pupwede. Pansinin nga natin, kahit pinakamahusay na ay pupwedeng mawala pa rin. So, dito, ang pag-uusapan natin, sana ay umabot tayo sa kalagayan na habang tumatagal tayo sa pananampalataya ay ang ating adhikain ay mapalalim tayo sa ating relasyon sa Panginoon. At maliban doon ay habang tayo ay lumalalim din sa ating relasyon sa ating Panginoon, the more din na lumalawak yung ating mga kaisipan regarding sa pag-unawa ng ating mga kapatid at lalo't higit sa pamamalakad ng ating iglesia na may pursue lagi natin itong reconciliation may pursue natin palagi itong pagkakaisa, pagtutulong-tulungan at mailayo tayo sa mga adhikain na kagaya ng nabanggit kanina na tayo ay magkaroon ng pagkawatak-watak. Though ito naman ay minimal na nangyayari, may mga pailan-ilan, pero in totality, hindi naman pababayaan ng Diyos ang ating church. At ang Diyos mismo ang sasawata ng mga bagay na yan. Palagi ang tandaan, mga batid, na tayo ay nariyan sa pananampalataya na hindi gawa ng tao, kundi ito'y gawa ng Diyos at galing sa Diyos. At ang ating gagawin ay talagang hindi para sa ating sarili, bagkus doon tayo sa Kanyang ninais na ang lahat ay makakilala sa Kanya at ang lahat ay umabot sa panahon na tatanggap sa Kanya at darating din ang panahon na ang mga taong ito ay isasalubong sa ating Panginoon. So, thank you so much, Pastor Nelvin, sa iyong napakagandang topic this morning. And I hope, Andre, mga kapatid, 1 or 2, maring meron pa kayong inputs coming from the readings. Lest we forget, coming from Pastor Nelvin. Pwede po kayong makapagsalita before we proceed sa panibagong sequence
after the bridge of promotions. Anyone? Pwede po kayo makapag-comment o makapagbigay ng reflection regarding sa nabasa ni Pastor Nelvin. 1 or 2, kung meron man po. Ay, kung wala, ay ibigay ko ulit kay Pastor Nelvin para sa kanyang prayer. And then magpapatuloy po tayo after the short video. Pastor Nelvs. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, salamat po sa patuloy po ninyong paggabay sa Seventh-day Adventist Church. Man na naging hamon ng mga problema, marami ang mga pumapatikos, marami ang lumalabas. Pero nariyan po kayo, O Diyos, upang kami ay gabayan sa aming buhay na ito bilang mananampalataya. Tulungan niyo po kami na patuloy na malaman ang tungkol sa banal na kasulatan. At huwag kami magdulot ng pagkabahabahagi sa church, bagkus kami mismo ay mag-step up para kami ang manguna sa pagkakaisa sa inyo pong gawain. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Naka-read po kayo. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon,
and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Alright. Thank you sa mga naging kabahagi, from uh, kahapon at hanggang ngayon. At tayo po magpapatuloy. Ito po yung mga series of reflections, mga kapatid. At ako ay masaya rin naman na in this activity na meron tayo, ini-encourage tayo na yung ating mga isipan, yung ating mga puso ay talagang i-dig deep natin, na talagang tignan ang mga messages na ating pinag-aralan everyday dito sa ating platform na ito, dito sa ating programa na ito na God First Morning. At yun, another reflection na naman tayo mga batid doon sa ating naging topic kahapon, impressed by the Spirit to give. So dito po ay in-encourage ko ulit po ang bawat isa na nakapakinig kahapon at lalo't higit ngayon na inyo pong i-share ang inyong mga natutunan doon sa ating nabasa kahapon regarding sa impressed by the Spirit to give. So bigyan ko po ay ng overview para mas lalong magiging maganda yung ating discussion, yung ating point of reflection. Ang sabi dito, impressed by the Spirit to give. Marami daw pong mga medical missionaries, marami pa tayong mga ibang sangay ng mga manggagawa na hindi lamang sa ministerial worker, itong hindi lamang mga pastor ang mga gumagawa, may mga gumagawa din patungkol sa health, patungkol sa literature, and then the rest na makikita natin na ginagamit ng Panginoon na makapasok ang kanyang dakilang salita para mas maunawaan ang kanyang dakilang plano at magkaroon din sila ng tagapagligtas na kagaya ng tagapagligtas na meron tayo sa kasalukuyan. So dito, ang nais ng ating Panginoon coming from this reading councils on stewardship na tayo ay hinanda ng Panginoon. We are prepared by God, and also God prepared other people na mag-meet tayo sa isang kapamaraanan na sa katuparan yung gusto ng Panginoon sa ating kapanahunan, na talagang mangyari ang kanyang dakilang kalooban na mas marami ang mapabutan ng pabalita. Kasi ang isang nabanggit dito na hindi lamang tayo mag-focus doon sa mga sabihin na natin sa society, may mga nasa laylayan, yung madali lang malapitan. Yung minsan magpo-program ka lang ng mga simple program, ma-reach out na natin sila. Itong nais ng Panginoon ay intentional, at nais ng Panginoon na yung talagang program na ma-reach natin, hindi lang yung nasa baba, kundi yung mga nasa taas, yung mga namumuno, yung nabigyan ng Panginoon ng gift to lead us sa pamahalaan or ano pa mang mga sangay ng panggobyerno or mga trabaho na nasa posisyon sila na kung saan ay magagamit ang kanilang mga influence. So, nais ng Panginoon na sila ay abutin din, dahil sila, kagaya ng mga nasa baba, ay nangangailangan din ng kaligtasan at nangangailangan din ng pabalita buhat sa Panginoon. At kung dito ay magawa natin yung panukala ng Panginoon, mas malawak at mas malaki ang mapapaabutan ng pabalita. So dito mga kapatid, yun yung the whole overview ng ating napag-aralan kahapon. So ibigay ko po sa inyo ang pagkakataon to reflect coming from those reading para
mas lalo nating ma-digest at mas lalo nating maintindihan at madadagdagan pa yung ating mga learning sa ating mga binasa this morning. Sige po, ibigay ko po sa inyo ang pagkakataon, mga kapatid. Impressed by the Spirit to give. No? May mga tao na na-impress ng Holy Spirit na maging kabahagi din ng ating gawain. Ang tangi lamang natin gawin is itap natin sila. Sige po, may mga experience po ba kayo na kagaya nito? O ano pang mga inputs natin na pwede nating maidagdag para yung ating mga kapatid na nasa line ng mga ganitong concept ay madadagdagan rin po ang kanilang mga ideas. Sige po, just open your mic or your video to share kung meron po kayo. Pastor Nelvin, sige, nag-open kayo. Oo, sa akin naalala ko lang pagka mag-uusay tayo, lagi natin meron tayo mga binibigay, di ba? Lalo yung mga makakasagot sa mga tanong, nagbibigay tayo. At bago tayo mag-evangelism, nagkakandak tayo ng ng medical mission. Isa pala yun sa paraan para yung mga tao, marinig nila yung salita ng Panginoong Diyos effectively sa kanilang buhay. Ibig sabihin, kapag wala tayong ganun, parang ingay lang tayo eh. Alam mo yung nangangaral ka sa palengke na may speaker ka, tapos napakalakas. Tapos wala ka namang ginagawang kabutihan sa kanila. Ano ka lang, para ka lang ingay. Pero kung may naunang kabutihan na ginawa ka doon sa tao, napaglingkuran mo yung tao, damit mo yung needs nila, magiging yung salita ng Panginoong Diyos, magiging effective sa kanila. Ibig sabihin, maririnig nila yung salita ng Panginoong Diyos kasi may nauna ka ng kabutihan. Kaya po, sa mga kapatid natin na may kakayahan naman din tumulong, kayo po ay kasama sa gawain ng Panginoong Diyos. Yan ay isa sa mga paraan para ma-prepare yung pong highway ng salita ng Panginoong Diyos sa puso ng mga taong natulungan natin. Po, yun po yung aking nakita ko dito. Kaya ma-encourage tayo, patuloy tayong gumawa sa gawain ng Panginoon through giving, mga kapatid. Lalo na sa medical line. Thank you po. Thank you, Pastor Nels. Talagang itong mga bagay nito ay kailangan nakaplan. May mga concept talaga na para mas mapapabilis. Pastor Nels, nakaplano. At pag ito ay organized, mas mapapadali yung pagmamensahe. Hindi mahadlangan kasi mas lalong magiging malapit tayo sa tao. Okay, I see hand raising. Sige, Pastor Doms. I know, ikaw po ito. Good morning po. So, yun nga, nakaka-relate kasi ako dun sa naging reading kahapon. Since isa talaga sa pinakamatagal ko pong naging ministry ay ang pag-establish po ng mga Center of Influence. No, ako po ay nasa Metro Manila pa. So, 2 COI po yung aking hinawakan. Yung Emerge sa West Avenue sa Quezon City at saka yung Grand Mased sa Pasig. At dito ko talaga nakita kung gaano ka-effective yung pag-establish ng mga COI para maabot yung mga nasa higher classes na binabanggit po ni Mrs. White. I think siguro ang nakita kong reflection dito, madalas na parang yung hesitance na kausapin sila kasi nasa mataas na silang position or nasa mataas silang lagay ng lipunan. Pero kapag binigyan natin ng pagkakataon na makausap itong mga tao na to, I think makikita natin na tao pa rin talaga sila, no? Walang kumbaga the same lang, no? Pag kinausap sila, parehas ng iba na kailangan din nila noong merong authenticity, sincero dun sa pakikipag-usap. Siguro isa po sa pwede kong maikwento po sa inyo na naging karanasan ko ay hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Siya po ay umattend sa amin pong small group. Siya po ay isang Buddhist at nung umattend po siya sa small group po namin one time,
ano po siya, architect siya. And then, ang ginawa lang po namin, ano po kami, kasama kami, kinausap namin siya. And later on, yung mga advocacies niya, sumama din kami sa kanya sa mga advocacies niya. And nung nakita niya yung sincerity, actually, ginawa ko din siya meron siyang book na isinulat, ginawa ko siya ng website para ma-promote yung kanyang book. And then, eventually, um, curious siya sa amin, nagsisimba din siya ng Sabat sa Mamsi Church. And then hanggang ngayon, kahit wala na ako dun sa church planting na yun, dun sa COI na yun, patuloy siyang nag-join dun sa small group at patuloy siyang ah, kumbaga ah, lumalago doon sa kasama yung mga naging core team ko. Lumalago siya sa pagkilala sa ating Panginoon. So this is a Buddhist po, mga kapatid, no. Someone na walang background sa Christianity, um, and at the same time yun nga, busy din, no, sa kanyang mga advokasya. And yet yung Diyos nakahanap ng pagkakataon para siya ay maabot sa pamamagitan noong small group or ng COI na amin pong nung na ating na-establish doon sa Metro Manila sa Pasig. So I think yun po yung karanasan ko. Ngayon dito po sa Clark, sinisikap namin na gawin din yung the same concept. Hindi man siguro sa pamamagitan ng COI, kundi sa pamamagitan ng mga small group, ma-empower yung mga young professionals na abutin din, no, yung kanilang abutin din yung kapwa nila, mga young professionals, sa pamamagitan ng yun, mag-establish namin ng mga small ng mga missional communities. Yan si Pastor JC, I think makaka-relate to sa part na yun. So yun po, mga kapatid, very effective ang COI, ang Center of Influence, sa pag-abot po natin sa mga nasa higher classes. Amen. Pastor. Mayroon din pong dagdag dyan kasi yan yung isa sa projects namin din ngayon sa pag-aaral ng intercultural studies. Yung concept na i-reach out natin yung mga nasa leadership. Kasi ako naniniwala rin na itong mga taong ito ay isa ganitong pananaw ba, mga batid, the more na malaki ang kanilang nasasakupan, the more na malaki ang kanilang mga challenges na nadadaanan araw-araw. Kaya kailangan na sila rin ay makakakita ng relief coming from us na pinapadala ng Panginoon for them na ma-realize na mayroon pang isang makapangyarihan na po pwedeng tumulong sa kanila sa lahat ng kanilang mga gawain. Last time, nananalangin ako kung paano ko simulan itong ministry. Dito rin po kami sa Clark, pero bandang suburban ako kasi nahati itong Clark kay Pastor Dom at kay Pastor John Vincent. Dito o banda sa Telibastagan hanggang Friendship. May mga influential people na masasabi kong pag idinadalangin natin along the way, makikilala natin sila. At makita mo na pag nagkaroon kayo ng conversation, ay inline siya doon sa plano mo at sinanais mo na talagang masabi mo ang Diyos talaga ay nagpe-prepare. Just like na sa aking karanasan, nung aking idinadalangin ito na paano mag-start, may tao na pala na kinakausap ang Diyos na meron na siyang third space. And third space kasi yung tawag namin nitong lugar na pwede mag-meet up, hindi sa church, kundi extended, na makakapag-discuss regarding sa mga bagay-bagay na dapat gawin at po pwede matutunan sa ating Panginoon. Siya rin po pala ay may ganong plano. Naghanap din po siya ng mga pastor na po pwedeng sumama sa kanya. Siya ay may established na business. Siya ay may source of means. Siya ay nakaplano na rin na ito yung gagawin. So, nung nag-meet kami, sabi ko, ito yung tao na dinadalangin ko. Hindi ko alam kung sino, pero ikaw pala yung po pwede na makasama sa ganitong klase ng ministry. So, yun. Yung imposible na iniisip ko paano ako makakapagkuha ng locations kasi within the city,
Pag ikaw ay nag-rent, malaking budgets ang tutugunin mo. Pero ang Panginoon ay gumagawa ng paraan na ma-meet up mo yung mga tao na may source of means na meron ng building, na doon na lang kayo, program na lang ang kailangan, program na lang. Mas nagiging madali yung gawain kung talagang sundan natin yung ninais ng Panginoon na ang Diyos ay nagpadala na o ang banal na espiritu ay nauna na sa atin. Ang kailangan lang natin ay gampanan yung gusto ng Panginoon para sa ikakalawak ng gawain at ikakasulong. Kung hindi nga ay ikakatapos nito sa ating kapanahonan. Sige, Pastor Doms, nagtaas po kayo ulit. Pwede ko Yes, pa Pastor. i-recognize. Nakarelate na ako doon sa binanggit ninyo na yung last part. Kasi yung sa Emerge, nung hinawakan ko siya, so nung na-establish po yung Emerge, actually, very challenging nung establish yung Emerge kasi pandemic time yun. Pero eventually naging sustainable siya. Actually dun sa limang original no ng mga COI na pinondohan po ng General Conference, si Emerge lang talaga yung naging sustainable eventually. So nung naging sustainable na siya, meron kaming isang meron akong isang nung nasa Grand Mased na ako, isang part ng core team ko ay merong friend na mayaman yung family nila, sila ay merong malaking property sa Kabuyao, kilala sila sa Kabuyao. And then eventually nakilala ko to, naging friend, nagkaroon ng connection. And then nung nalaman niya yung ginagawa ko, tapos nalaman niya na nakapag-establish kami nung co-working space, which is yung Emerge. Dinala niya ako mismo sa Kabuyao, sinama niya ako dun sa kanilang ano din yun, siguro mga nasa, I think more than, siguro nasa 2 hectares din yun na puro mga, para sila parang nasa gitna sila ng Kabuyao, tapos may mga commercial buildings na nagre-rent doon sa kanilang lote. At meron silang isang commercial building doon na mayroong pang space na nag, parang ang tagal niya nang nag-iisip ano yung gagawin niya doon para ma-attract yung mga tao na pupunta doon. And then eventually, hindi to Adventist po mga kapatid, and yet ang ginawa po niya, parang franchise niya po yung COI natin na yung Emerge, at ngayon meron na po tayong Emerge or co-working space sa Kabuyao, no, sa tulong po nito na hindi pa Adventist, no. So kaya nakarelate ako sa sinasabi kanina ni Pastor JC na i-connect talaga tayo ng Panginoon, at eventually ito rin yung magiging paraan para hindi lang natin maabot itong mga nagfi-finance na ito, kundi maabot din natin yung mga influence nila around the area. So yun po. Thank you, Pastor. Opo, kasi kanya-kanyang influence yun, no, Pastor. Ito yung isa sa nagbigay talaga sa akin, yung saya. Yung sabihan ka nung tao na influential na, sasabihin niya, Pastor, matagal na akong nananalangin kung sinong makakasama ko sa gawain ito, sa ganitong advokasya. Tapos ikaw rin, sabi ko, nananalangin din ako kung sino yung tutulong sa akin sa ganyang concept. Parang pinaglakip, nasa kanya yung part 1, nasa akin yung part 2. Kaya nagiging mas masaya ang gawain na makita mo na talagang ang Panginoon ay gumagawa through the power of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, nice ko na isama ninyo yung mga programs na kagaya nito. Narito po yung aking mga kasama. Yan, sila Pastor Dominic, si Pastor PJ, sino pa yung mga na ito, si Pastor Nelvin, Pastor John Vincent, Pastor Jimuel Montojo, David Claveria. Yan po yung concept ng aming ministry ngayon, na ma-reach out yung ating mga nasa positions. Kanya, palagi nating tandaan, lahat ay may pangangailangan, lahat ay gusto na makilala ang Panginoon, lahat ay nais na magiging kabahagi sa gawain. Ang tanging gawin lang natin siguro mga kapatid, sa nakikita ko,
ano, ay magkaroon tayo ng malalim na koneksyon sa ating Panginoon. Humingi tayo ng gabay kung sino yung pupwede nating lapitan na kanyang priniper. Marami pa dyan mga kapatid, marami pa tayong madidiscover. At ang kailangan lang pala ay ikaw, ako, tayo para masimulan ang mga malalaking gawain sa ating kapanahunan. Ma-amaze tayo na itong mga taong ito ay hindi pala galing sa church. Ang iba dito ay galing from other denominations pero same concept na gusto rin nila na maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. This is now the time na tayo ay hindi na maging exclusive, kundi i-open din natin to, maging inclusive na yung mga tao na merong kaparehas na kaisipan sa pagdadala ng pabalita ay samahan na rin natin mga kapatid. Hanggang sa punto na the more na makilala ang Panginoon, the more na mas lalong makita nila ang katotohanan sa ating mga pananampalataya. So, anyone na meron pa po dito mga kapatid, same experience, o pwede po kayong makapag-share lahat nag-reach out ng government, no? Last elections, alam nyo, yung mga big personalities, itong mga personalities na ito ay pag nilapitan mo, talagang yung iba naghahanap kung sinong po pwedeng manalangin sa amin, sa aming kampanya, sa aming pagtakbo sa mga positions. Kasi gusto rin nila na maliban sa kanilang effort ay samahan din sila ng Panginoon. So ito yung mga best opportunities na talagang piniprepare sa atin ng Panginoon na mas lalong mapurso at mas lalong magiging malawang saklaw kasi itong mga taong ito wak din ng mga influence. Po, mabigyan ko po kayo ng pagkakataon kung meron po. We only have 5 minutes para sa portion po na ito at tayo magpapatuloy after ng ating reflection na ito. Meron pa po, mga kapatid? Pastor PG ba? Kung may share sa kanyang activity sa All City. Si Sister Net Pastor, merong comment. May sabi siya dito, ayon po sa aking pagkaunawa, ang lin daw po ng paghihikayat ay isang uri ng gawain ng ministro. At para hindi lamang nauukol sa mga mahirap na sa katunayan, nga tuwing may mga pangangaral ay ilag tayo sa mga taong sa taas o yung mga rich people. Kaya lagi ang nadadala natin sa iglesia ay yung mga nasa yan. Noon ay tumatawag sa lahat antas ng pamumuhay. Sa ngayon ay may magandang proyekto ang ASI na kung saan ang mga elite group ay target ng group na ito. Pag sinabi kasing ASI, akala nila ay puro lamang businessman ang sangkot. Kasama po dito ang mga professionals and retirees din po. Mga sa private and government employees. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga center of influence, ang banal na espiritu ay kikilos upang ma-open ito sa mga elite personalities at sa mga may impluwensyang tao. Opo, ganun nga po mga kapatid. Tama po ang nabanggit ni Sister Net. At alam niyo mga kapatid, ako'y hanga din dito ay Sister Net, ginagawa nila yung concept sang-ayon sa kanilang abot na yung mga ginagawa nito nila Sister Net ay masasabi kong hindi ko ito magagawa ko pero hindi yung kagaya nila na talagang passion na nila, no? Yung mga bus ministries, jeepney ministries, yung mga ganun ba na nakakapakinig din
halos lahat na pupwedeng makapakinig. Ano? Siguro talaga ako certain na mga kapatid na tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan na all of us ay binigyan ng gift ng Panginoon. Ang tangi lamang nating gawin ay gamitin itong mga gift na ito, mga kapatid, at huwag nating itago para pagdating ng panahon, maririnig natin yung katagang well done, good and faithful servant. Kasi may ginawa tayo. No? Hindi po kasi sinabi doon will heard kasi hindi lang natin pinapakinggan. No? Will heard, will talk. No? Will talk. Hindi yun yung babanggitin ng Panginoon kundi will done kasi ang lahat natin. Meron ngang nabanggit pa doon na good and faithful servant. No? Na sa lahat ng ating panawagan, kung nasa ano man yung ating mga nire-reach out, patuloy nating idalangin ang bawat isa. No? Okay, sino po yung dami dyan likod. Sige po. Pwede po? Sige po. Meron pa tayong 2 minutes. 2 minutes po. Sige, bilisan ko na. Tama po, Pastor, kasi sa araw-araw nating pamumuhay, talagang ang Diyos ay gumagawa ng mga pagkakataon para ma-share natin yung pabalita ng kaligtasan. Kahit doon sa mga mayayaman, naalala ko nga sabi nung isang kapatid natin noon, ang lagi lang daw nating nabibingwit, panay liabilities. Dapat daw ang punteriyahin natin yung mga asset para mas marami tayong mahuling maliliit. So, karanasan po namin, yung aking kapatid kasi na seaman, babae yun, Pastor, hindi rin mananampalataya. Pero gaya nga nung sabi natin, ang right hand ng ating 3 angel message ay about health. Kahit po sa mayayaman. Kasi ang mindset ng ating mayayaman na mga kaibigan, kapatid, nakatuon sa synthetic drugs. So yung right hand ng ating 3 angel message about health, yung natural healing, ito po isang malaking bagay o wedge, sabi nga ni Mrs. White, na tayo ay makapasok dito sa mayayaman na ito at mga may influensyang tao. Meron din po kaming kaibigan namin, teacher, kilala dito sa aming bayan. Sabi niya, sawa na siya. Sabi niya, Ate Flor, sawa na kami doon sa synthetic drugs. Parang hindi na sila gumagaling. So tayo naman po, pinagkalooban ng ating Panginoon ng lahat ng kaalaman tungkol sa natural healing, ay ang dapat lang po ay i-apply natin sa ating sarili, then i-share natin doon sa mga may influensyang taong yan. Katulad nga po nung aming kakilala na yon, na teacher siya at medyo talagang kilala rin dito. Siya, nung alam po nila na ina-apply namin sa aming buhay yung mga natural healing na panggagamot, so tumatawag siya at nagpapasalamat siya. At ang ginagawa namin, Pastor, dyan, talagang gumagawa kami ng mga smoothie, dadalhin namin doon sa kanilang resorts, no? Talagang at nagpapasalamat siya. So pagka ganoon, Pastor, nakakagawa tayo. Yun palagay ko hindi isang aksidente lang yun, Pastor. Talagang ang Diyos ay gumagawa para ma-share natin yung ating mga natural healing na kaalamang ibinigay sa atin ng Diyos. At sa ganung paraan, maaabot po natin. Marami po kami rito, yung aming kapitbahay na mga nasa Taiwan, no? Hindi rin mananampalataya yun, pero nagpapasalamat sila na na-share namin sa kanila yung mga kaalaman natin ng panggagamot. Kung paano gumaling yung kanilang mga karamdaman na hindi na makuha ng mga synthetic drugs. Ang nakakalungkot nga lang, Pastor, mabuti pa yung mga tagalabas na a-appreciate yung ating natural healing. Pero sa ating mga kapatiran, pagdating, i-criticize ka pa at sasabihin, reform ka na yata, bro. Di po ba? So, yun lang po. Hindi po, yun po ay ini-impress talaga tayo ng banal na espiritu na i-share itong pag-abot do sa mayayaman na yan sa pamamagitan ng
natural na panggagamot. Yun lang po, Pastor. At gamitin po natin. Huwag po tayong mahiya dahil ibinigay naman sa atin ng Panginoon yan eh. At yun na yung isang paraan na aming ginagamit ni Mrs. para yung nasa matataas na ay maabot din natin. Happy God bless morning po. Thank you po. Pero siguro mga kapatid, magandang experience ano. Ang take away ko rin po doon, kung saan tayo tinawagan ng Panginoon, mga kapatid, ang ating gagawin ay faithfully gampanan lang po siguro natin, no? Kaya hindi tayo siguro, alam nyo, may mga nasa paligid tayo na kung saan kayo, naroon lang din yung mga personalities na yan. Ang nagiging problema lang ay nagiging focus natin ay yung mas magiging madali, no? Mas magiging madali, easy, tapos maggagawa tayo ng by the numbers na ang nagiging concept pag maraming numero, successful. Hindi po nasana ganito mga kapatid. Ang tanging nating gawin ay kung sino yung mga tao na nasa paligid mo, sila na yung pabalitaan natin. Some of them ako naniniwala ay influentials. Wala tayong pipiliin, pero sana ay hindi tayo randomly na or selectable na magbabahagi ng mga ganitong klaseng pabalita. Kundi lahat ng pagkakataon ibahagi natin. Nandyan lang yan sa paligid ninyo, sa katabi ninyong bahay, or nasaan. Hindi na natin kailangan pang lumayo. Ang tanging gawin lang natin is to be faithful kung ano yung ninais sa atin ng Panginoon sa ating mga gift. Kasi ang Panginoon naman ay nauna na sa atin through the Holy Spirit dun sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay, akin na pong ibigay kay Pastor Doms. Pastor Doms. Brother Sai, God first, ano po tayo? Si Brother Melvin po ba? Play ng God first video. God first video na po. O, sige po. Sige po. Bakit hindi dumating si Jesus? March 15. Offertory Reading Devotional. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sinimulan ay mapahamak kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 9. Isang araw sa simbahan, ang mga ngaral ay nagsalita tungkol sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Isa sa mga batang babae ang nasa simbahan ng Sabbath na iyon ay si Vicky. Masayang-masaya siya na marinig na si Jesus ay malapit nang dumating upang wakasan ang paghihirap na nasa sanlibutan. Nawala na kay Vicky ang kanyang pinsan na mahal niya at sabik na siyang umuwi, at handang sabihin sa kanyang mga magulang na si Jesus ay darating, napakalapit na at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Sinang-ayunan ng mga magulang na si Jesus nga ay malapit nang dumating. 2 buwan pagkatapos ng talakayan sa pagbabalik ni Jesus, tinanong ni Vicky ang kanyang mga magulang, bakit hindi pa bumabalik si Jesus, samantalang sinabi ng mga ngaral na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Malungkot na sinabi ng magulang na, oo, si Jesus ay malapit nang dumating, subalit hinihintay niya ang lahat ng mga tao na makarinig ng tungkol sa kanya. Idinagdag pa niya na marami pang mga tao sa sanlibutan na hindi pa nakaririnig tungkol kay Jesus. Kapag ang mabuting balita ay nakarating na sa lahat ng lugar, kagaya ng sinasabi sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 14, darating na si Jesus. Tinanong ni Vicky ang kanyang magulang, ano ang magagawa natin para makatulong sa mabuting balita na makarating sa lahat ng lugar?
Ipinaliwanag nila na isa sa mga paraan para mapalaganap ang mabuting balita ay sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog. Sumingit uli siya sa pagtatanong ng iba pang katanungan, nagsasauli ka ba ng ikapo at mga handog? Oo naman, ang tugon niya. Mga kapatid, nais ni Jesus na dumating at wakasan na ang kahirapan na ating pinagdadaanan. Subalit siya ay naghihintay pa sa maraming mga anak niya na makarinig ng tungkol sa kanya at makilala siya. Para ang mga taong ito ay makarinig ng tungkol sa kanya, ang ikapo at handog ay kailangan upang ang mga mangangaral, mga aklat, at mga programa ay masuportahan na makarating sa kanila. Narito tayo bilang bunga ng katapatan ng iba. Panawagan. Hindi mo ba gagawin ang iyong bahagi? Gusto mo bang magbigay para marinig ng iba ang tungkol kay Jesus? Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Ayan. So, for our reading, before tayo magkaroon ng tomorrow, bago ko po babasahin ito, okay lang po ba na mag-assign ako for United Prayer na siyang mananalangin mamaya dito sa ating audience, you know? Hindi ko naman tawag, nasa Facebook Live at hindi man sila makakapag-pray dito sa atin. Any volunteer po mga kapatid, kung meron, sino pong po pwede, acts of prayer. Sige, bigay ko ang adoration kay Sister Neth. And confession kay sino pa ang pwede dito? And kay Pastor Nelvin. Pastor, ako na po sa supplication. Sige. Adoration. Thanksgiving. Ibigay ko na ang Thanksgiving kay andyan si Pastor PG. Kay na lang. Pastor Nelvin, meron na po kayo? Okay, so yun po ang and then supplication kay Brother Johnny. So narito po ang ating reading for our reflection for tomorrow. Pakinggan po natin. Calling upon rich men. So wala po ang ating reader this morning. Ako ang magbabasa para sa ating reflection for tomorrow. Sabi dito, there is a word to be warned. And we have been very delicate about calling upon rich men, either church members or worldlings, to aid us in the work. We would that all professed Christians stood with us. We would that their souls might be drawn out in liberality, in aiding us in building up kingdom of God in our world. We should call upon great and good men to help us in our Christian endeavor work. They should be invited to second our efforts in seeking to save that which is lost. Ito po ang sabi ng The Origin and Development of Thanksgiving Plan na isulat noong February 28, 1900s. So tayo daw po ay inanyayahan na tumawag and mag-warn sa mga taong nasa posisyon at may kakayanan na maging kabahagi at kasama natin sa pag-pursue ng gawain ng ating Panginoon sa ating kapanahunan.
So ito po ang magiging topic of reflection for tomorrow. At tayo na po mga kapatid ay dadako na sa ating united prayer. But before we pray, in-encourage ko po ng bawat isa ay magkaroon din ng silent prayer. Panalangin natin yung ating mga kapatid, panalangin natin yung ating ministry, lalo't higit yung mga programa dito sa CLPM at sa mga programa na nasa mga city evangelism. So atin na pong i-prepare ang ating mga sarili, ang puso't isipan sa ating panalangin. Pastor Doms? Basta tapos na po ba yung message? Opo. Tayo po ay magkakaroon na ng silent prayer first before the united prayer. Amen mga kapatid. Tayo po ay dadako na rin sa ating prayer po. Pero bago yan, mag-recap muna tayo konti. Recap and we will pray. Yan po. Buksan ko lang yung aking screen. Yan. So, sabi dito ay calling upon rich men. Ayan. Panawagan para sa mga mayayaman. So, sa number 1, may mission tayo dapat tapusin. Yan. May mission tayong dapat tapusin. Hindi lamang ito sa mga pastor or minister o leaders. Ano po? Tayo lahat ay may mission. So, malawak ang mundong kailangang maabot ng ebanghelyo at hindi sapat ang kasalukuyang kakayahan ng iglesia para dito kung walang karagdagang suporta. So, kailangan talaga ng karagdagang suporta. Total members involvement. So, sabi dito, pag-atubili sa paglapit sa mayaman. So, paano natin ilalapitan yung mayaman? Sabi dito, inamin ng manunulat, si Ellen White, na madalas ay nahihiyang lumapit ang mga lingkod ng Diyos sa mayayaman. Talaga naman nakakahiya at saka baka hindi ka pansinin di ba? So, kahit may potential silang maging malaking tulong sa mission. So, yun nga, maganda yung sabi ni Brother Donnie dito, Lustre, na yung mga lalapit sa mayayaman, yung mga kapwa nila mayayaman, members na mayayaman, halimbawa sa mga professionals, yan, sila dapat yung mas madaling makalapit doon. Mga nurses, mga doctors, mga kaibigan nila na doktor, dapat unti-unti na disciple. Po. Hindi naman mabilis itong discipleship making. Unti-unti. Yung ipakita lang natin yung ating pananampalataya sa kanila. Halimbawa, no transactions on Sabbath. O kahit na tapos no business on Sabbath. Ganun ba? Tapos ay kapag Sabbath inimbitahan ka ay wag mo ipapalit yung pananampalataya. So, ganun. Doon pala magtataka na sila, kakausapin ka nila. So doon na magsisimula ang iyong usapan. So kaibiganin natin yung ating mga pwede natin kaibiganin na mayayaman. Po. Ganun lang. Kaibigan, pagkakaibigan, discipleship making is pagiging relationship. Yung iyong pakikipag-relationship sa kanila. Long-term relationship, hindi lamang mabilis. Hindi one-want lang to. Tapos na, okay, madi-disciple mo na sila, tapos magiging Adventist sila. Hindi, matagal na panahon po ito, pakikipagpuno. So sabi nga, meron ka lang isang ma-disciple. Nyari elite ka, tapos elite din yung disciple mo. Maganda na pag may isa. Bawat isang elite ay isa. So dadami. Tapos yung naging disciple mo naman, disciple din na isa. So maganda na po. So sabi dito ay nais ng Diyos ang puso ng mga mayaman ay mapukaw tungo sa pagiging mapagbigay. Ayan, at maging katuwang sa pagtatayo ng kanyang kaharian sa lupa. So hindi kasalanan ang humingi ng tulong sa kilalang tao. Hindi nga naman kasalanan yun na nahingi ka ng tulong. O mga may mabuting layunin sa buhay upang suportahan ang proyekto ng Ebanghelyo. So, pwede natin silang lapitan na po. Sabi dito, layunin ng ating gawain na iligtas ang nawawala at ang sino mang maaaring makatulong sa layunin ito ay dapat hikayatin gaano man kataas ang kanilang katayuan sa buhay. So, yun nga. Hindi nakakahiya, hindi mali. Humingi ng
pulong. Ano po? Ngunit, ang tanong ay paano? Hindi kasi ganun kadali, lalo tayong mga magkakapantay lamang ng level ng pamumuhay, ay hindi natin kayang lapitan yung mga matataas. So, ang kailangan talaga lalapit dyan, yung mga matataas din, ano? So, yun ang ating lesson ngayong umaga na nabasa. Bagaman ay hindi lang puro mahihirap ang mahal ng Diyos. Lahat tayo, pati mayayaman na po, mahal ng Diyos. Kailangan din sila mapaabutan ng mensahe ng tatlong anghel. Ma'am Nora, Leonard is doing well, praise the Lord, but please continue pray for his speech defect so that he can regain his speech soon. Praise the Lord, mga kapatid. Ano po, ang kagalingan ay hindi imposible sa Panginoon, Ma'am Nora. No? I believe mayroong magandang panawagan. May gampanin si Leonard, si Brother Leonard sa mundong ito, sa kanyang natitira pang sandali sa buhay na ito. Parang ako lang din, hinipo ng Panginoon sa ano pa mang kapamaraanan para magampanan ko yung gustong ipagawa sa akin ng Panginoon. And Leonard can speech well, babalik yung kanyang pagsasalita, dahil meron siyang gagawin. Maniniwala ako dyan, Ma'am Nora. Tayo panalangin, mga kapatid. Manalangin tayo at silent prayer muna, 30 seconds, yung ating mga pangalan na islapit sa Panginoon, and then tutuloy ko po. Let us pray, mga kapatid. Okay, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising. Binigyan ng pagkakataon, mapalapit sa inyo, marinig ang inyong mga tinig sa pamamagitan ng mga lesson. Salamat sa panibagong buhay na ito na napakalaking blessing na para sa amin. Para sa aming pagbabago, para sa aming patuloy na paglago, para sa aming patuloy na maging encouragement ng aming membro ng pamilya, sa aming iglesia, at sa aming nasasakupan. Salamat sa mga lesson naming natututunan ay maaari kaming maabot namin ng mga hindi pa namin naabot dati. At sa pagpapatuloy ng aming buhay, kayo pa rin ang aming papurihan, pasalamatan, paglingkuran, dahil kayo ang aming Diyos na aming manunubos. Salamat sa lahat ng gabay at patnubay. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga nito, kami ay nananalangin. Mga kasama namin na sa prayer warriors na may mga kapangalan na nais kami ilapit sa inyo. Mga mahal namin sa buhay na hindi namin magagawang ilapit sa inyo kundi ang Holy Spirit ang ihipo sa kanilang puso. Salamat o dakilang Diyos. Dingin po ang aming mga panalangin. Kaya din ang sambayan ni Ate Revi, ang kanyang pananampalataya number 1, at sa kanyang pangunguna sa San Leonardo Church, ang kanilang mga gawain doon, patuloy na patatagin ang kanilang iglesia at maging makatagpo ng mga mas masigasig na kapatiran na tutulong sa iglesia sa gawain. Ganyan din ang pangunguna ng Peñaranda sa Harvest 2025 sa aming suporta na patuloy na bigyan kami ng kalakasan pampisikal at kami makagawa sa inyong bukirin. Bagamat mabigat ang gawain, maraming aanihin, at kami ay sumusuporta sa pag-ani upang sa ganun ang mga hindi pa nakakarinig na inyong kabutihan ay tunay na makarinig. Ganyan din ang aming mga panalangin para sa umaga na ito ay sama namin sa panalangin ng bawat isa. Ang katuloy na kagalingan ni Sherlyn Lacanilaw kasama na yung kanyang buong pamilya. Ganyan din ang
aming panalangin sa comfort para sa pamilya ni Nanay Marina Aguili, sa pamilya nila Kuya Rick, sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Alam namin na ito ang pinakamabuti para sa lahat. Kaya't salamat sa inyong pamamaraanan na kayo ang nakakaalam ng bawat pagkakataon sa aming buhay. At dalangin namin na ang kanilang pamilya ay maibsan ng kalungkutan sa pamamagitan ng inyong mga pangako. Dalangin din namin si Sister Wilma Fernandez sa kanyang patuloy na paglago, patuloy na pananampalataya, patuloy siya patatagin o dakilan Diyos. Ngayon din ang kanyang buong sambahayan. Kasama na rin si Sister Nympha Rivera sa Tabacaw. Ang pangunguna nila sa Tabacaw ay patuloy niya pong bigyan ng malusog na pangatawan ng bawat isa, lalo na yung mga kabataan na masisipag na kasama nila sa gawain. Dalangin din namin ang patuloy na kagalingan kay Auntie Ching Manikis at patuloy na kalakasan kay Jasmine. Dalangin din namin si Sister Vicky Jimenez, kasama na yung kanyang personal prayer request sa kanyang pag-uwi sa kanyang mga pamilya, kanyang amo, yung kanyang trabaho, dakilan Diyos. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Sweetie, Sister Hannah at ang kanilang buong pamilya. Again din si Sister Mary Ann Manalastas. At kung ano man ang kanyang kahilingan sa masandali na ito, kayo pong nakakaalam, inyo po itong ipagkaloob sa kanila, sa kanyang buong pamilya. Si Nanay Nerissa Francisco kasama si Reynaldo Eusebio, ang kanilang buong pamilya, si Veronica, si Liwayway at si Romnick, ay patuloy niyo pong pagpalain ng malusog na pangatawan sa bawat araw at makasama nawa niya sa kanilang pagsamba. Si Ate Mitch at ang kanyang asawa sa malayo, ang kanyang anak sa malayo at kanyang buong pamilya, ang kanilang pinansyal na pangailangan o dakilan Diyos, patuloy niyo pong suportahan, ibigay sa kanila ito ayon sa inyong kalooban. Gayun din ang sambayan si Sister Teresita Dairet Reyes, kasama na yung kanyang kalusugan at sa kanyang pamilya. Sister Elizabeth Erese, yung kasama yung kanyang anak na nagpapagaling at lahat ng kanyang anak patuloy na maging matatag sa pananampalataya. Dalangin din namin si Sister Glenda Pulido Rosana Hudan, saan man siya naroon, sa anong lugar man siya naroon, siya rin ay may mga personal prayer request o dakilan Diyos, palakasin ang kanyang buong pamilya, hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual, at maging halimbawa sila sa kanilang nasasakupan. Kaya din ang sambahayan ni Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan, si Ma'am Nora Cabietes, kasama na si Brother Leonard. Nawa ang kanyang patuloy na improvement mapabilis at gayon din ang kanyang pananalita. Panumbalik niyo po dakilan Diyos. Gamitin niyo po siya sa ano pa mang plano niyo para sa kanya. Limulat na maimulat ang kanyang mga mata na siya ay may purpose sa mundo na ito at kayo ay nariyan para tulungan po siya. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Teresita Ladia, Sister Gloria Balbido, kasama yung prayer niya para sa kanyang husband, Sister Dang de la Cruz, Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Kalla, sa kanilang patuloy na pananampalataya. Patuloy po silang pagkalooban ng lahat ng kanilang mga pangailangan, lakas, karunungan, kaalaman upang sila ay maging halimbawa ng kanilang nasasakupan. Ngayon din si Sister Marlene Garcia sa Peñaranda Church, Sister Mildred, si Sister Shelley Rosacinto, si Ate Evelyn Sabat at lahat ng kapatiran namin na narito, hindi namin nabanggit, kasama namin sa panalangin o dakilan Diyos. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po ako sa kami nasumpungan nagkula at nagkasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po mga prayer warriors. Salamat sa mga nag-share. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Yes po, nasabi po niya sa akin noon gusto niya maging layman. Yan. Purihin ang Panginoon. Inihanda lang po siya ng Panginoon sa ganitong gawain na hangarin ng kanyang puso. Happy birthday po. Hindi niya agad nasabi. Naisama natin sa panalangin. Anyway, nasama natin sa panalangin. Happy birthday kay Brother Leonard. 45th birthday niya. Tayo ay magkaedad pala, Magpo-45 na rin ako in 2 months from now. 44 pa lang ako ngayon. 45 ako sa July. So, yan. Happy birthday kay Leonard. Kay Brother Leonard ay huwag mawawala ng pag-asa. Mas maraming dumanas ng mas matindi. Mas matindi
isa na ako dyan, ano? Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Ang Panginoon, nangyayari yan para makita natin yung ating purpose in life. At palagay ko, ipapakita sa ng Panginoon ang ano talaga yung purpose, ano po. Yan, ganyan, nakita ko yung aking purpose, ano po. Masarap palang mabuhay sa mundo na ito pagkasama si Jesus, mga kapatid. Yun lang, wala nang iba, ano po. At nawa ay dalangin ko yung mabilis na pag-recovery. Alam ko yan, walang imposible sa Panginoon, ano po. So ayan mga kapatid, happy birthday kay Brother Leonard. Patuloy, naging positive, huwag tayo magiging negative. Ang negative ay yung papabagsak sa atin. Maging positive po tayo, no? Optimistic, huwag pessimistic. Magkaiba yan, ano po, magka-kontra. So ayan, hanggang bukas po muli mga kapatid. Salamat sa mga nag-response ng amen. Na-appreciate ko po. Happy birthday din kay pares lang pala si Brother Leonard pala to. Leonard Cusio Cambiedes, happy birthday, 45 na siya, no? So pares tayo 1980. Mga 1980s. So advance ba? Ngayon na po. Sa akin, ano ba yan? Nagugulo na. Sa akin pala, ano ba yan? Naduduling na yata ako. Kulang sa tulog. Kinabi na kami sa crusade kagabi. Anyway, ang aming crusade ay sabay-sabay, ano? Wow, birthday ni Kuya Sani bukas. 65 na, patuloy na nagiging matatag si Kuya Sani, ano? 65 years na si Kuya Sani. Nung kami mga bata ay si Kuya Sani, andyan. Kasama namin niya sa Gapan Church kasi nandun nag-aaral yung dalawa niya anak sa Ate Flor. Madalas yan, yung upuan namin sa church. Dito kami sa likod nila, nakaupo, no? Yan. So, maliit pa lang kami nila Roy yan, tsaka ni Joy ay magkaka-generation kami yan, eh. So, ang aming pamilya ay malapit na kaibigan yan sila. So, yan na po. Hanggang bukas muli at masarap magkwentuhan. Ngunit oras na, 5:50 ng umaga, mataas na rin ang araw. Time na para magpa-araw. Ano po? Magpa-araw po tayo. At patuloy tayong makaranas ng habang nagpapa-araw, nag-walking, kausapin natin ang Panginoon. Mga kapatid, manalangin tayo. Pakita niyo po sa akin, Lord, ang aking purpose sa buhay. Yan, masarap na panalangin yan. Magugulat kayo, makikita niyo yung purpose sa tulong ni Jesus. Walang imposible sa Panginoon. God first morning po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.